Akala mo ba talaga bibilhin ko yung tinitinda mong kalamansi? Ano? Kahit ganyan ang kutis mo, laman tiyan ka na rin. Anong ibig mo sabihin? Anong gagawin ko para mawala ang gutom ko? Malaya kang puntahan ang gusto mong puntahan, Carol. Malaya kang kainin ang gusto mong kainin. Mahaba pa ang gabi. Ito na ang katapusan mo! Wag! 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 Kalamansi ho kayo dyan! Kalamansi ho! Bili na ho kayo! Murang-mura lang ho! Ay, bakit ba ang hina ng benta ko ngayon? Siguradong malalagot ako kay tatay nito pag uwi. Ay. Kalamansi ho kayo dyan! Kalamansi! Hoy, miss! Bakit ho? Lapit ka nga rito. Ho? Bakit ho? Basta, lumapit ka rito sa tambahay namin. Bibili ho ba kayo ng kalamansi? 20 lang ho ang isang balot. Sabi nang lumapit ka muna rito eh. May tatanong lang kami nitong kasama ko. Hindi ko maiwasan na titigan muna ang lalaking kausap ko. Nakatambay sila sa lumang tindahan na mukhang matagal nang hindi nagbubukas. Napansin ko pa sa tabi nila ang ilang bote ng alak na wala ng laman. Hindi pamilyar sa akin ang mukha nila dahil yun pa lang ang unang beses ko na makarating sa lugar na yon sa paglalako ko ng kalamansi. May kasamang isa pang lalaki ang lalaking tumawag sa akin. Nagsesenyasan lang sila habang paminsan-minsan ay parang nag-uusap sila sa pamamagitan lang ng tinginan at tanguan. Ay nako, bakit ba kasi ayaw mong lumapit, miss? Halika nga, Karding. Tayo nang lumapit. Pakipot pa masyado tong si Miss Ganda eh. Hoy, tinatawag ka namin ha. Pasensya na ho. Ano ho bang kailangan nyo? Magtatanong lang naman kami kung taga-saan ka eh. Bakit ba parang ngayon ka lang namin nakita rito sa lugar namin? Taga-kabilang baryo pa ho kasi ako. Naglalako lang ho ako nitong tinitinda kong kalamansi. Ang init-init, miss. Sayang naman yung kutis mo na nalalapnos na sa sobrang tirik ng araw. Hindi ho dahil sa araw to. Ganito na ho kasi talaga ang balat ko. Sugat-sugat na parang nalalapnos dahil sa tapang ho ng kalamansi na binibenta ko. Oy, kawawa ka naman pala. Sayang, maganda ka pa naman pero ang pangit ng balat mo eh. Ay, naku, huwag kang masasaktan ha. Sige ho, aalis na po ako. Hapon na po kasi kailangan ko pa pong maubos tong tinitinda ko. Teka lang. Huwag ka muna umalis. Hindi naman kami masasamang tao eh. Sana hindi ka nasaktan sa mga sinabi ko ha. Ako nga pala si Diego at ito naman ang pinsan kong si Karding. Pipito eh, kaya huwag mo sana magsasalita siya. Ganun ho ba? Ikaw, ano pangalan mo? Carol ho. Carol. Sana hindi ka talaga nasaktan sa sinabi ko ha. Pasensya na ha. Ayos lang ho yun. Sanay na ho ako sa pambubuli sa akin ng mga tao dahil nga dito sa balat ko. Naku, huwag mo na nga akong hinuho. Para naman akong nagiging matanda niyan eh. Mukha namang hindi tayo nagkakalayo ng edad. Sige. Uy, teka. Mukhang marami pang balot ng kalamansi ang binibenta mo ah. Halos wala pa nga tong bawas. Ang dalang kasi ng mga bumili sa akin ngayong araw. Naku, maghahapon na. Ano, gusto mo bang pakiwin ko na lahat yan? Talaga? Bibilin mo to lahat? Oo naman, bakit hindi? Para naman makauwi ka na kaagad, magdidilim na eh. At saka papakiwin ko na yung lahat para bukas magkakalamansi juice naman kami nitong pinsan ko. Pampawala ng hangover, di ba? At saka mahilig din kasi kaming maglagay ng kalamansi sa iniinom naming alak. Magagamit naming lahat yan. Sige, 15 kada balot lang naman to, kaya 300 lang lahat-lahat. Gagawin ko ng 500, ha? Ay, teka, kunin ko lang yung wallet ko. Ay, nako. Mukhang naiwan ko pala yung wallet ko sa bahay. Ay, ibig sabihin hindi ka nabibili? Naku, bibilhin ko pa rin naman lahat yan. Ayoko mapahiya sa'yo, Carol, no?
Kaya lang, ayos lang ba na sumama ka sa amin ni Carding pabalik dun sa bahay para makuha ko yung wallet ko? Ha? Malayo ba? Malapit lang, huwag kang mag-alala. Liliko lang tayo dyan sa daan na yan. Malapit lang yung bahay ko sa may palayan. Konting lakad lang tapos nandun na tayo. Sus, pumayag ka na, Carol. Gustong gusto ko talaga na matulungan ka eh. At saka ayoko talaga na napapahiya ako. Kapag sinabi ko na bibilhin ko yan, bibilhin ko talaga lahat yan. Pwede nyo naman akong balikan na lang dito. Hindi naman ako aalis eh. Ano? Hindi namin magagawa yun sa'yo. Ha? Baka mabastos ka rito habang naghihintay ka eh. O madilim na rin. Mapanganib na sa babaeng katulad mo mag-isa sa ganitong klase ng lugar. Mas maganda kung sasama ka sa amin. Tapos iatid ka na lang namin pabalik dito sa kalsada pagkakuha ko ng wallet ko. O ano, ayos ba? Sige na nga, sasama na ako sa inyo. Yun, ayos. O siya, halika na at sumunod ka na lang sa amin, Carol. Sige. Akala ko mabait talaga siya, pero doon ako nagkamali. Pumasok kami sa liblib na daan na puro kawayan ang paligid. Nasa unahan ko si Diego habang nasa huli ko naman ang pinsan niya na si Carding. Pinagigitnaan nila akong dalawa. Palinga-linga ako sa paligid nang agad na tumigil sa paglalakad si Diego kaya napahinturin ako. Nagtataka ko siyang tiningnan lalo na nung umisi siya sa akin. Diego, nandito na ba tayo? Nasaan ang bahay mo? Akala mo ba talaga bibilhin ko yung tinitinda mong kalamansi? Ano? Kahit ganyan ang kutis mo, laman-tiyan ka na rin. Anong ibig mong sabihin? Eh di pagtsatsaga ka na rin namin na pinsan ko. Sigurado mag-i-enjoy kami sa'yo. Aray! Anong ginagawa mo? Bitawan mo nga ako, Aray! Ano ba? Bitawan mo ako! Sana hindi ka kasing asim ng kalamansing tinitinda mo. Ha? Bitawan mo ako, parang awa mo na! Wag! Tulong! Nagigigil talaga ako sa mga babaeng nakabistida eh. Parang bang ang bango-bango nyo? Wag! Bitawan mo ako! Tulungan niyo ako! Tulong! Huwag kang maingay! Lalo ka lang masasaktan. Carding, hawakan mo mabuti yan para naman magsimula na tayo, ha? Sabik na akong matikman yung sariwang babae. Tama na! Wag! Ayoko! Magugustuhan mo to. Pangako, Carol. Huwag ka naman laban pa, ha? Masasarapan ka sa gagawin namin ni Carding. Ayaw mo ba nun? Dalawa pa kaming magpapasarap sa'yo. Ano? Mga walang hiya kayo! Tulong! Tulungan niyo ako! Ika nga nila, mas mahusay ang dalawa kaysa sa nag-iisa. Di ba, Carding, ha? Wag! Parang awa niyo na! Masasarapan ka sa aming dalawa ng pinsan ko. Naku! Hindi ka magsisisi, Carol. Masarap naman kaming pareho eh, ha? Ayoko! Wag makiusap! Nakikiusap din naman kami, ha? Pagbigyan mo na kaming dalawa. Talagang matagal na kaming hindi nakakatikim ng babae. Carding, hawakan mo na ngayon na mabuti. Sisirain ko na yung damit ito. Dalawa silang naghalinhinan sa katawan ko. Hindi sila tumigil hanggat hindi nila natatapos ang kababuyan nila sa akin. At pagkatapos nun, nagtatawanan pa silang umalis. Habang ako, nakadapa sa maruming lupa. Iyak ako ng iyak habang naglalakad sa madilim na daan pa uwi. Yakap-yakap ko lang ang aking sarili. Putikan ang katawan ko at bestida ko. Kahit sino yata na makakita sa akin ay maaawa. Pero kabaliktaran yon sa inaasahan ko nang makauwi na ako sa bahay. Ang galit na mukha ni tatay ang agad na bumungad sa akin. Bakit ngayon ka lang, Carol? Kanina pa kita iniintay, ah. Tay! Nasaan yung kinita mo? Bilisan mo! May inuman pa akong pupuntahan. Wala ho akong kinita, tay. Ano? Anong wala ang pinagsasasabi mo dyan, ha?
Hindi niyo man lang ho ba tatanungin kung ano nangyari sa akin? Anak, ano nga ba nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang ayos mo? Nay, kasi ho... Kang patanong-tanong dyan, Maricel, ha? Kinakausap ko pa tong magaling mong anak. Wala akong pakialam sa nangyari sa kanya. Ang kailangan ko yung pera. Nasaan na? Maniwala ho kayo, Tay. Wala ho akong kinita. Anong wala? Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Carol, ha? Ilabas mo ng pera. Ubus na nga yung mga paninda mo kalamansi, tas sasabihin mo wala kang benta? Matatamaan ka talaga sa akin, bata ka. Tay, napagsamantalahan ho ako ng 2 lalaki kanina. Ano? Totoo ba yan, anak? Sabi ng tumahimik ka dyan, Maricel, eh. Naniwala ka naman sa sinabi ng anak mo? Sinong papatol dito? Tingnan mo nga yan, ha? Sinong mananamantala sa ganyang itsura? Kahit yata lasing, hindi papatol dyan, eh. Maniwala ho kayo sa sinabi ko, Tay. Parang awa niyo na ho. Maniwala ho kayo. Tumigil ka na sa pag-iyak-iyak mo dyan. Akala mo ba maniniwala ako sa'yo? Ilabas mo na yung pera o talagang matatama ka sa akin? Maniwala naman ho kayo, Tay. Nagsasabi ho ako ng totoo. Oh, talagang pinagpipilitan mo na may namantala sa'yo, ha? Palusot mo lang yan, eh. Dahil ang totoo, baka naman kinuha mo yung pera para mawalan ako ng puhunan. Para hindi na ako makabili pa ulit ng kalamansi sa kumpare ko. Nang sa ganon, hindi ka na magtinda. Dahil lagi mong dinadahilan na masyadong matabang ang kalamansi na nagkakaganyan na balat mo. Bakit po ba ayaw niyong maniwala na pinagsamantalahan ako? Totoo po ang sinasabi ko, Tay. Pinagsamantalahan ako ng 2 lalaki. Talagang ginigigil mo ako, ah. Halika nga rito. Aray! Nasasaktan ako, Tay. Aray, ang sakit ho ng braso ko. Bumabaon po ang kuko niyo sa mga sugat ko. Masakit ho. Wala akong pakialam sa mga sugat mo. Bitawan niyo ako. Talagang masasaktan ka sa akin. Ador, tama na yan. Huwag ka nga mangialam dito, Maricel. Nay! Nay, tulungan niyo ako. Ador, parang awa mo na. Tatamaan ka rin sa akin, Maricel. Lumayo ka, tabi dyan. Huwag kang humarang sa dadaanan ko. Aray, tama na ho, Tay. Sige, labas. Diyan ka sa labas. Diyan ka matulog. Tay. Lumayas ka. Layas! Tay, parang awa niyo na. Huwag niyo akong paalisin. Huwag na huwag kang babalik dito hanggat hindi mo nababalik sa akin yung kinita mo. Alis na! Tay! Lumayas ka na! Pweh! Tay, parang awa niyo na. Pagbuksan niyo po ako ng pinto. Huwag niyo po akong pabayaan dito. Ibalik mo sa akin yung pera ko kung gusto mo pang makatungtong sa pamamahay na to. Tay, pagod po ako maghapon. Masakit na rin po ang buong katawan ko. Pangako po, babalikan ko po yung mga kalamansi ron. Bukas na bukas din. Basta, pagpahingahin niyo lang po ako ngayong gabi. Bakit maghihintay ka pa ng bukas? Balikan mo na ngayon. Kunin mo na yung pera ko. Wala akong pakialam kung pagod ka. Ang kailangan ko, pera ko. Parang awa niyo na po, Tay. Umalis ka na kung ayaw mong makatingin pa sa akin. Alis na! Adol naman, huwag mo namang gawin yan sa anak ko. Tumahimik ka nga dyan, Maricel. Kung ayaw mong pati ikaw ay mapalayas ko kasama ng anak mo. Makakatikim ka rin sa akin. Sige, subukan mo ako. Huwag niyo pong sasaktan si nanay. Sige na ho. Aalis na ho ako. Kahit sobrang dilim na ng paligid, hindi ko na yun pinansin pa at nagsimula na ako maglakad. Iyak lang ako ng iyak. Napahinto lang ako sa paglalakad nang maramdaman ko na umiikot ang paningin ko at tuluyan na akong bumagsak sa lupa. Nagising na lang ako nang maramdaman ko na may malamig na dumampi sa aking braso. Doon na ako napamulat. Mataas na ang sikat ng araw at isang matandang babae ang nasa tabi ko. Puti na ang buhok niya. May kaitiman ang balat niya na para bang babad na babad siya sa araw. Sa itsura ng damit niya na madumi at gusot-gusot, halatang pulubi siya. Buti naman at gising ka na, iha. Sino ho kayo? At nasan ho ako?
Ako si Olga. Nandito ka sa barong-barong ko. Dito ako nakatira. Dati itong maliit na imbakan ng palay. Wala nang may-ari kaya dito na ako nakatira. Paano po kayo napunta rito? Saktong pabalik na ako mula sa panlilimos ko na makita kita sa gilid ng daan. Mukhang nawalan ka ng malay kaya heto dinala kita rito. Iha, ano bang pangalan mo? Carol ho. Ano ba nangyari sa'yo? Hindi ko na rin ho halos matandaan eh. Nakaramdam lang ako ng sobrang hilo kagabi tapos hindi ko na po maalala. Sa tingin ko ho dahil maghapon ako naglalako ng paninda ko tapos wala po akong sapat na kain kaya po nanghina ako. Itong mga sugat mo sa kamay, na paano naman ito? Bakit puro lapnos at sugat to? Meron ka pa dyan sa leeg mo at saka sa mukha. Sensitive ho kasi ang balat ko sa acid, sa kalamansi o kahit anong prutas ho na may acid. Talaga hong nasusunog at nasusugatan ang balat ko. Bakit sariwa pa ang ilan sa mga sugat mo? Dapat umiiwas ka sa ganon kung alam mo naman pala na masama yun sa'yo. Hindi ho ako makakaiwas kasi kalamansi po ang binibenta ko. Nag-aangkat ho kasi ang tatay ko sa kumpare niya ng kalamansi na binibenta namin ng tingi-tingi. At madalas ho, ako ang naglalako. Ano? Bakit naman hinahayaan pa ng tatay mo na magbenta ka ng kalamansi kung alam naman niya na pwede yang mangyari sa'yo? Wala naman ho kasing pakialam yun sa akin eh. Lalo na at hindi naman ho siyang totoo kong tatay. Stepfather ko lang po siya dahil matagal na pong patay ang tunay kong ama. Noon ko pa po sinasabi sa kanya na sensitive po ang balat ko sa mga matatapak na acid pero wala po talaga siyang pakialam. Mahalaga lang ho sa kanya yung kikitain kong pera. Katulad po kagabi, pinalayas na po ako sa amin kasi wala akong naiuwing pera. Hindi rin ho siya naniwala sa akin na pinagsamantalahan ako ng dalawang lalaki. Ano? Pinagsamantalahan ka? Opo, Aling Olga. Nagtitinda lang po ako ng kalamansi kahapon. Akala ko bibili sila sa akin. Akala ko papakyawin nila yung mga paninda kong kalamansi. Naniwala naman ako dahil mukha naman ng mabait yung kausap kong lalaki. At saka dahil kailangan ko talagang maubos yung paninda ko kaya hindi ko na ho naisip na may masama po pala silang balak sa akin. Pinagsamantalan ho nila ako. Wala akong kalaban-laban sa kanila. Binaboy nila ako. Teka nga, ikukuha muna kita ng niluto kong lugaw para kumalma ka kahit papano. Siguradong gutom ka na rin talaga eh. Salamat ho. Eto na yung lugaw. Pasensya ka na kung yan lang muna ang maaalok ko sa'yo ngayon, ha? Wala po yun. Salamat po talaga. Tahan na, Carol. Lalo ka manghihina kung iiyak ka pa. Kumain ka muna niyang lugaw. Sige na, iha. Salamat po talaga, Aling Olga. Sige, kumain ka lang na kumain para magkalaman na yan sikmura mo. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob sa inyo. Wala yon, Carol. Kung gusto mo, dumito ka na muna sa pamamahay ko. Talaga ho? Oo. Mag-isa lang naman ako rito. Sa katunayan, masaya ako na may kasama at nakakausap ako ngayon. Matagal na ako nag-iisa sa buhay ko eh. Wala naman akong pamilya. Kung gusto mo, gugustuhin ko na makasama ka kung papayag ka na mananatili rito. Kung ganun ho, gusto ko rin ho munang manatili rito, Aling Olga. Ayaw ko pa po kasing umuwi sa bahay eh. Ibig sabihin, may bala ka pang bumalik sa inyo. Opo, magpapalamig lang po muna ako ng konti kay Tatay Ador. Bakit naman gusto mo pang bumalik sa inyo, Carol? Bukas naman tong munting bahay ko para sa iyo. Si nanay ho kasi, siguradong mag-aalala po siya sa akin kung hindi niya ako makikita pa. Hindi ko rin naman ho kayang talikuran siya ng tuluyan. Buhay pa pala ang nanay mo. Bakit hindi kanya ipinagtatanggol sa ama-amahan mo? Pareho ho kaming hindi kayang lumaban. Masyado hong masama ang ugali ni Tatay Ador. Hindi ho namin siya kayang labanan. Pareho po kaming takot. Wala rin po siyang magagawa kapag si tatay na ang nagsalita.
Sa kanya ko po yata naman ang pagkakaroon ng mahinang loob eh. Kaya eto ako ngayon, hindi ko na ipagtanggol ang sarili ko sa dalawang lalaki na nanamantala sa akin. Kahit nga po yung taong nangungutya sa akin dahil sa itsura ko, dahil sa balat ko, hindi ko magawang sagutin eh. Lagi lang ho akong tahimik. Laging nakayuko ang ulo. Carol, hindi ka ba napapagod sa ganon? Hindi ka ba nagsasawa na maging mahina? Napapagod din po ako, Aling Olga. Kung bibigyan nga lang po ako ng lakas ng loob para ipaglaban ang sarili ko, gagawin ko makakaya ko para maipagtanggol ko naman ang buhay ko na lalong pinapasama ng mga masasamang tao na nakapaligid sa akin. Gusto mo bang gumanti sa kanilang lahat? Ano ho? Gaganti ho ako? Naku, hindi ko po kaya. Masyadong mahina po ang loob ko para gawin yon, Aling Olga. Makakaganti ka sa kanila kung gugustuhin mo at tutulungan kita ron. Paano ho? Bibigyan kita ng kakayahan na magpapalakas ng loob mo. Ano naman ho yun? Basta, ako na ang bahala. Sisiguruhin ko sa iyo na matatapos na rin ang paghihirap mo sa mga taong umaalipusta sa iyo. Hinding-hindi ka nila masasaktan at mamaliitin. Pwedeng-pwede mong balikan lahat ng tao na gumawa sa iyo ng masama. Yan ang ipapangako ko sa iyo, Iha. Kung ganun, salamat ho, Aling Olga. Sige, ubusin mo na yan lugaw mo. Iiwan na muna kita rito para makapagpahinga ka pa ng maayos, ha? Saan po kayo pupunta, Aling Olga? Malilimos muna ako at hahanap na rin ng mauulam natin mamayang gabi. Sasamahan ko na po kayo. Ay, hindi na muna. Sa ibang araw ka na lang sumama sa akin. Gaya ng sinabi ko, magpahinga ka na lang muna rito. Sige ho, Aling Olga. Maraming salamat po ulit. Maggagabi na nang bumalik si Aling Olga. May bitbit siyang isang manok na patay na pero may balahibo pa. Sa tingin ko ay baka ninakaw niya lang yun sa ibang tao. Pero hindi na ako nagtanong pa. Gusto ko sana siyang tulungan pero tumanggi siya. Inihaw niya lang yung manok at pagkatapos nun ay kumain na rin kami. Nung mismong gabing yon, nagkaroon ako ng hindi magandang panaginip. Sobrang sama nun na pakiramdam ko ay pinilit ko lang ang sarili ko na magising. Habol-habol ko ang hininga ko nang magmulat ako ng mata. Medyo napasigaw pa ako ng mahina nang makita ko na nakatitig sa akin si Aling Olga. Aling Olga, ginulat niyo naman ho ako. Pasensya ka na. Mukha natakot yata kita. Medyo lang ho. Kayo ho kasi agad ang bumungad sa paningin ko pagkagising ko eh. Bakit po pala gising pa kayo? Naalimpungatan kasi ako sa iyo. Naririnig kita na umuungol ng mahina. Pinakinggan ko pa nga kung totoong umuungol ka. Totoo ho bang umuungol ako? Oo, gigisingin na sana kita pero kusa ka nang nagising. Ganun ho ba? Ang sama po kasi na naging panaginip ko eh. Ngayon lang ako nakapanaginip ng ganun. Para na nga akong bangungot yun at hindi na lang basta panaginip. Ano ba na panaginipan mo? Puno raw ho ng dugo ang katawan ko habang hubot-hubad ako. May kinakain ako sa panaginip ko na hindi malinaw sa akin. Basta alam kong hilaw yon dahil puno rin ho ng dugo ang bibig ko. Kaya ka pala umuungol eh. Baka dahil lang yan sa sobrang pagod, Carol. O baka dahil sa mga masasamang nangyari sa iyo sa buong maghapon kahapon. Baka nga ho, Aling Olga. Magpahinga ka na ulit para naman makabawi ka na ng lakas. Sige ho, kayo rin ho. Pasensya na kung pinag-alala ko kayo at naabala ko kayo sa pagtulog nyo. Wala yon. Magpahinga na tayo. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pamimilipit ko sa sakit. Halos nakayuko ako sa sobrang pananakit ng tiyan. Ramdam ko rin ang butil-butil na pawis na tumutulo sa may noo ko. Hindi ako makagalaw at makabangon. Wala na rin si Aling Olga sa tabi ko nang magising ako. Halos ilang minuto rin akong sumisigaw sa pagkirot ng sikmura ko nang dumating na ang matandang babae. Agad niyang inalalayan ang ulo ko na halos nakasuksok na sa papat. Carol! Aling Olga, tulungan niyo ho ako. Namumutla ka. Grabe rin ang pawis mo. Ang sakit-sakit ho kasi ng tiyan ko, Aling Olga.
Hindi ko yata kaya tong sakit na to. Sobrang sakit ho eh. Tiisin mo lang, Iha. Parte yan ng proseso. Ha? Anong ibig niyo sabihin, Aling Olga? Kapag nalampasan mo ang sakit na yan, siguradong yan na ang huling sakit na mararamdaman mo dahil hindi ka na rin masasaktan pa ng ibang tao. Hindi ko kayo maintindihan, Aling Olga. Aray! Ayan na po yung sakit, aray! Ang sakit po, Aling Olga! Matatapos din yung paghihirap mo, Carol. Konting tiis pa. Aling Olga, tulungan niyo ako pakiusap. Wala akong maitutulong sa'yo ngayon, Carol. Nahihilo po ako sa sobrang sakit. Hindi ko na po ito kaya. Matatapos din ang lahat, Carol. Magtiwala ka lang sa prosesong yan. Hindi ko na namalaya na nawalan na pala ako ng malay. Nagising na naman ako na madilim na ang paligid. Wala na ako nararamdaman na sakit sa tiyan pero sobrang nanunuyo naman ang lalamunan ko. Bumangon ako at sumalok ng tubig sa isang maliit na timba. Ininom ko yun agad pero kahit nakailang baso na ako ay hindi pa rin napapawi ang uhaw. Pakiramdam ko ay mas lalo lang ako nauuhaw. Binuhat ko na mismo ang timba at doon ako diretsyong uminom. Nasa ganong posisyon ako nang biglang dumating si Aling Olga kaya agad kong naibaba ang timba. Napatingin pa ako sa hawak niyang buhay na manok. Carol, ano ginagawa mo? Aling Olga, pasensya na ho. Sobra lang po talaga ang uhaw na nararamdaman ko kaya hindi ko na ho napigilan na dito na uminom sa mismong timba. Ayos lang yon. Nawala na ba ang uhaw mo? Sa totoo lang ho, hindi pa eh. Hindi ko nga po alam kung bakit. Kanina pa nga ako umiinom ng tubig pero pakiramdam ko, nanunuyo pa rin ang lalamunan ko. Kung ganon, may dala ko rito na makakatulong sa'yo. Ha? Ano po yun? Maupo ka at hintayin mo lang ang ibibigay ko. Pakiabot nga muna yung baso. Heto po. Itong ibibigay ko sa'yo ang tiyak na makapagpapawala ng uhaw mo. Teka, ano ginagawa niyo, Aling Olga? Bakit niyo pinupugutan ng ulo ang manok? Dahil kailangan kong makuha ang dugo ng manok na ito. Heto, at isasalin ko na ang dugo nito dito sa baso. Hindi ko ho kayo maintindihan. Basta maghintay ka lang hanggang sa huling patak ng dugo nito. Nakakadiri ho yan. Nasasabi mo lang yan ngayon pero mamaya, hindi na. Po? Oh, heto na, Carol. Ho? Anong gagawin ko dyan, Aling Olga? Bakit niyo binibigay ang baso sa akin? Ano pa nga ba? Inumin mo yan, Iha. Po, pero bakit ko naman gagawin yon? Hilaw na dugo po yan. Alam ko, pero yan na makakatulong sa iyo para mapawi ang uhaw na nararamdaman mo. Hindi ko po kaya, Aling Olga. Bakit naman hindi? Hindi ko po talaga kaya, nandidiri ako. Hindi ko pa po nasusubukan ng uminom ng dugo ng hayop. Wala namang mangyayari sa iyo na masama. Makakatulong pa nga yan sa iyo. Pero, sige na. Inumin mo na habang mainit-init pa. Heto, kunin mo na tong baso. Ayoko ho, Aling Olga. Ano ka ba? Hindi naman kita paiinumin na makakasama sa iyo eh. Sige na, inumin mo na. Sige ho, pero titikim lang ako ha. Kapag hindi ko po nagustuhan, pasensya na kung madudura ako to. Sige, subukan mo lang, Iha. Basta matikman mo lang, ayos na sa akin. Sige ho. Ano? Masarap ba, Carol? Bakit ho ganun? Akala ko masusuka ako pero hindi pala. Wala po siyang kakaibang lasa. Hindi ako nandiri sa lasa. Masarap pa nga po eh. Nawala ba ang uhaw mo? Opo, para pong humagod sa lalamunan ko yung init ng dugo kaya tuluyang nawala ang uhaw ko. Sabi ko naman sa iyo eh, yan lang ang makakatulong sa iyo. Pero bakit po dugo? Kasi ang dami-dami ko nang ininom na tubig kanina pero hindi yun nakatulong sa akin. Bakit ito pang dugo ng manok na to ang nagpawala ng uhaw ko? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo?
Na ano po? Natutulungan kitang gumante. Yung mga nangyayari sa iyo, proseso lang yan para tuluyan kang maging malakas, para mabalikan mo ang lahat ng nanakit sa iyo. Hindi ko kayo maintindihan, Aling Olga. Ano po ba nangyayari sa akin? Malalaman mo rin, Carol. Ikaw mismo ang makakatuklas kung ano nangyayari sa iyo. Pero isa lang ang sinisiguro ko sa iyo. Wala kang dapat na ikatakot. Kakampi mo ko at hindi kalaban. May kailangan pa ho ba akong gawin, Aling Olga? Wala, Carol. Kailangan mo lang tiisin ang lahat. Dahil kapag natapos na yon, wala ka ng hirap na mararanasan pa. Sige ho, Aling Olga. Magtitiwala po ako sa inyo. Ilang linggo kong tiniis ang kakaibang sakit na nararamdaman ng katawan ko. Pero isang gabi, mas kakaiba na ang naramdaman ko. Nagising ako na wala na naman si Aling Olga sa tabi ko kahit na malalim pa ang gabi. Grabe ang gutom ko. Nanginginig ang kamay ko na para bang ilang linggo kong hindi kumain. Kahit gabing-gabi na, maliwanag pa rin ang sinag ng buwan. Lumabas ako ng bahay at sinubukan kong hanapin si Aling Olga. Nakita ko siya sa labas habang nakatalikod siya sa pwesto ko. Aling Olga? Buti naman at gising ka na. Saktong-sakto ang pagbangon mo. Aling Olga, nagugutom po ako. Nangihina ako. Nanginginig din tong kamay ko. Para pong ilang linggo akong hindi kumain kahit naman kumain tayo ng hapunan kanina. Ito na ang tamang oras para ikaw mismo ang humanap ng pagkain mo. Ho? Malalim na ang gabi. Malaya kang makakapaghanap ng pagkain mo. Halika. Saan po? Tumapat ka rito sa sinag ng buwan. Lumapit ka. Sige ho. Aray! Aling Olga, ano nangyayari sa akin? Bakit nalalambot ang mga tuhod ko? Makakaramdam ka ng sobrang panghihina ngayon, Carol. Pero ang kasunod niyan, magiging malakas ka na. Aray! Ang sakit! Naririnig mo ba yan? Naririnig mo ba ang sarili mong mga buto na nagtutunugan? Wala ako marinig. Nasasaktan lang ako. Kakaibang sakit po ito. Kayanin mo, Carol. Kayanin mo. Hindi ba sinabi ko sa iyo, wala kang ibang gagawin kung hindi ang tiisin ang proseso? Sakit po talaga. Naninigas po ang mga daliri ko. Kumapit ka lang, Carol. Ito na ang simula ng pagbabago ng buhay mo. Parang may humahalukay rin na kung ano sa tiyan ko. Lalo ako nagugutom. Ano po ba nangyayari sa akin? Katulad ng sinabi ko, yan na rin kasi ang simula ng pagiging malakas mo. Nasa unang hakbang pa lang tayo at sa oras na sumapit na ng tuluyan ng kabilugan ng buwan, isisilang na ang bagong Carol. Sa ngayon, wala kang dapat isipin kung di ang mapawi ang sarili mong gutom. Paano? Paano ko gagawin yun, Aling Olga? Ano ang gagawin ko para mawala ang gutom ko? Malaya kang puntahan ang gusto mong puntahan, Carol. Malaya kang kainin ang gusto mong kainin. Mahaba pa ang gabi. Aray! Bakit parang may gumagalaw po sa tiyan ko? Kailangan mo nang kumain para matapos na ang paghihirap mo. Paano, Aling Olga? Takbo, Carol! Takbo! Para bang naging hudyat sa katawan ko ang sigaw ni Aling Olga at mabilis akong napabangon. Alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-iisip at kusa na lang akong tumakbo sa kakahuyan. Sa isang bakuran ako pumasok. Nang may makita akong kambing, yun na lang ang tinitigan ko. Pakiramdam ko ay may sariling utak ang katawan ko na agad kong tinalunan ng kambing at niyakap yun. Walang pagdadalawang isip na kinagat ko ang leeg nito. Hindi ko alam ang sumunod na nangyari. Basta nagising na lang ako na nasa bahay na ako. Nang tumayo ako, natanaw ko ang sarili kong refleksyon sa lumang salamin na naging dahilan kung bakit otomatiko akong natigilan. Buti naman at gising ka na, Carol. Aling Olga, ano po nangyari sa akin kagabi? Bakit po puno ng tuyong dugo tong palibot ng bibig ko? At bakit po tong damit ko puno ng dugo? Hindi mo ba natatandaan na nangyari kagabi?
Ang tanging natatandaan ko lang, nagising ako sa sobrang gutom ko. Tama, at hinayaan kitang kumain ng gusto mo, hindi ba? Ano ang kinain ko? Bakit hindi mo alalahanin? Kumain ako ng buhay na kambing! Tama ka dyan. Sinundan kita kagabi. Kitang-kita ko kung paano mo kainin ng buo ang kambing na iyon. Halatang gutom na gutom ka nga. Kahit ang mismong ulo ng kambing, kinain mo rin. Ho! Hindi mo alam kung gaano ako natutuwa sa nakita ko kagabi. Akala ko wala ng talab ang pangyayanggaw ko dahil matanda na ako. Yanggaw? Anong ibig sabihin nun? Ano bang ginawa niyo sa akin, Aling Olga? Ginawa kitang kauri ko, Carol. Kauri? Anong ibig niyo sabihin? Ano ho ba kayo? Isa akong aswang. Aswang? Tama ka nang narinig. Isa akong aswang. At sinabi ko sa iyo na gagawin kitang malakas para makapaghiganti ka. Ito na ang mismong tinutukoy ko sa iyo. Ibig sabihin, isang aswang na rin ho ako? Ginawa niyo akong aswang? Tama. Niyanggaw kita. Yung kinain mong manok nung unang araw na dumating ka rito sa pamamahay ko. Mayanggaw yon. May laway ko yon. At ngayon, nahawahan na kita. Bakit hindi niyo sinabi agad? Bakit ko naman sasabihin pa? Para mabigyan pa kita ng rason na tumanggi at umatras sa tulong na gusto kong ibigay sa'yo. Pero sinabi ko naman sa'yo na tutulungan kita, hindi ba? Pero hindi ko po inakala na ito palang tinutukoy niyo. Ang gawin akong aswang. Naiintindihan kita sa gulat na nararamdaman mo ngayon, Carol. Pero alalahanin mo ang mga umapi sa'yo. Ang amain mo na pinipilit kang magtinda ng kalamansi kahit alam niyang masasaktan ka. Tingnan mo nga ang itsura mo. Dahil sa itsura mong yan, lagi kang inaalipusta ng mga tao. At wag na wag mong kalilimutan ang dalawang lalaki na pinagsamantalahan ka. Gusto mo bang habang buhay ka na lang ganyan? Paano kung sa pagiging mahina mo, may manamantala ulit sa iyo? Gusto mo ba yon? Hindi ko gusto yun. Yun naman pala yung dalawang manyak na lalaki na umabuso sa iyo. Sa tingin mo ba nagsisi sila sa ginawa nilang pambababoy sa iyo, Carol? Baka nga nagtatawanan pa sila habang pinagkukwentuhan kung paano nila nagawa ang gusto nila sa iyo nang walang kahirap-hirap. Mga walang hiya sila. Tama, mga walang hiya talaga sila. Baka nga nagiinuman pa ang mga yun at naghahanap ulit ng panibagong babae na kasing hina mo. Gusto mo ba na magkaroon ulit sila ng bagong biktima? Ayoko. Yun naman pala. Kaya kailangan mo siyang turuan ng leksyon. Kailangan mong mapaghiganti ang sarili mo sa ginawa nila kababuyan sa'yo. Paano ko po yun gagawin, Aling Olga? Ngayon na malakas ka na, madali na lang para sa'yo ang lahat. Sa ngayon, kailangan mo lang na matutunan na kontrolin ang pagiging aswang mo. Kapag nagawa mo yon, kayang-kaya mo pa ring makihalubilo sa ibang tao katulad ko. Paano ko ito makokontrol, Aling Olga? Nandito ako para tulungan ka. Tuturuan kita. Mahihirapan ka lang sa una dahil baguhang aswang ka pa lang. Pero kapag nagtagal, parang normal na tao ka na lang din. Sige ho, Aling Olga. Makikinig ako sa lahat ng sasabihin niyo. Yan ang gusto kong marinig sa'yo, Carol. Maghanda ka dahil tuturuan kita ng mga bagay na kailangan mong malaman, lalo na at kabilugan na ng buwan sa susunod na araw. Opo, Aling Olga. Buong maghapon ay tinuruan ako ni Aling Olga kung paano ko makokontrol ang sarili ko, lalo na at kabilugan na nga ng buwan sa susunod na gabi. Nung gabi, ipinakita niya sa akin ang itsura niya sa tuwing nagpapalit anyo siya bilang aswang. Nakaramdam ako ng takot nung una, pero habang tumatagal, mas namamangha ako. Ang kalahati ng mukha ni Aling Olga hanggang leeg at balikat, makapal ang balat na yon na may kaliskis. Aling Olga, bakit ho naging ganyan ang balat niyo? Ito ay balat ng isang bayawak. Hindi basta-basta nasusugatan ng parte ng balat na to ng kutsilyo. Nagsisilbing proteksyon natin to at pagtago na rin ang ating tunay na mukha sa mga tao para hindi nila tayo kaagad makilala. Ang dila niyo ho, normal ho na nahati sa gitna yan na parang ahas? Oo, may nilalabas na laso ng dila na ito. Talaga ho? Oo,
At yung laso na yon pwedeng makapagparalisa ng biktima. At kung mahina ang katawan o resistensya ng taong biniktima mo, may posibilidad pa siyang masiraan ng bait. Ho? Lahat po ba ng aswang may ganyan? Hindi. May iba't ibang kakayahan at itsura ang mga aswang. Merong manananggal na nahahati sa gitna ang katawan. Meron namang tiktik at marami pang iba. Pero tayo, magiging ganito ang itsura natin sa tuwing magpapalit tayo ng anyo. Ganyan din ho ba magiging itsura ko? Oo. Kaya wag kang mangamba na baka may makakakilala sa'yo. Mabuti naman ho kung ganon. Nang sumapit ang sumunod na araw, buong akala ko ay magagawa ko ng tama ang bilin sa akin ni Aling Olga para makontrol ko ang aking sarili. Pero nagkamali ako. Namilipit na naman ako sa sobrang sakit ng katawan at kusa na lang akong tumakbo ng hating gabi. Isang matandang lalaki ang nakakita sa akin sa gilid ng kalsada. Napatigil ako at nagkatitigan kami. Sumigaw siya at doon ko na siya inatake. Pinatay ko at iniwan ang katawan niya sa lugar na matataas ang talahib. Pagkatapos ay umalis na ako. Teka, may 2 lalaking pasalubong sa akin. Sila? Hindi ako pwedeng magkamali. Sila ang 2 lalaking humalay sa akin. At mukhang nakilala rin nila ako. Gulat na gulat pa sila nang makita ako, ha? Ha? Pucha yan. Ano ba ito nakikita ko? Tama ba ito nakikita ko, Karding? Nakilala ba talaga nila ako? Halimaw yata ito nakikita ko eh. Hindi niyo ba ako nakikilala? Baka dahil nasaan yung aswang ako. Karding, ano ba? Tinan mo nga itong tinitingnan ko. Huwag kang palasing-lasing dyan. Sa lahat ng oras, ngayon ko pa talaga kayo nakita. Sino ka? Ha? Ay, naku, umiikot ang paningin ko. Masyado yatang naparaming inom ko eh. Kung sinuswerte nga naman ako. Animo ka ba? Ba't parang pamilyar yung boses mo, ha? Gusto mo bang lumapit ako sa'yo para makumpirma mo kung sino ang kaharap mo? Sige nga, lumapit ka nga sa akin. Heto na, lalapit na ako. Basta siguruhin mo lang na hindi babahag ang buntot mo. Baka bigla ka na lang tumakbo. Bakit naman ako tatakbo? Hindi mo yata kilala kung sino ako eh, ha? Halimaw nga! Halimaw! Karding! Umayos ka! May halimaw! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo kami! Bakit mo? Huwag mo kami sakalin! Sino ka ba? Hindi mo ako kilala? Hindi! Halimaw! Ang 2 ulo niyong magpinsan na magiging kabayaran sa ginawa niyo sa akin. Ano? Hindi ka nga namin kilala eh. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Karding, kakti! Kumisi ka nga dyan! Papatayin tayo ng halimaw na to. Palasing-lasing ka pa dyan. Karding! Hoy! Oh, ikaw, halimaw ka. Bitiwan mo ako! Ibig sabihin, hindi mo talaga ako kilala? Sabi nang hindi. Baka naman nagkakamali ka lang. Baka napagkakamala mo lang kami ng pinsan ko. Nagkakamali? Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha niyong 2. Hindi nga kita kilala. Halimaw! Tulungan niyo kami! May halimaw dito! Kung sa bagay, mukhang hindi magandang ideya kung papatayin ko kayo ngayon. Anong ibig mo sabihin? Una, dahil lasing tong hayop na kasama mo, hindi niya mararamdaman ang sakit na pwede kong gawin sa kanya. Habang ikaw, hindi mo ako kilala. At kahit magpakilala yata ako ngayon, hindi mo rin matatandaan. Kaya sa tingin ko, mali na patayin ko kayo ngayon. At sa tingin mo, mapapatay mo kami? Baka ikaw ang patayin namin kung babalik ka pa. Hindi ako makahinga. Bitiwan mo ako. Hawak ko ang leeg ng 2. Hawak ko ang leeg mo habang ikaw. Walang magawa kung hindi ang umatungal dyan at humingi ng tulong. Sa tingin mo ba, sa sitwasyon nyo ngayon ng pinsan mo, mapapatay niyo ako? Mag-isip ka, Diego. Bakit alam mo pangalan ko? Ba't kilala mo ako? Malalaman mo rin yan kapag binalikan ko na kayo. Pero sa ngayon, pagbibigyan ko muna kayo. Hindi ko kayo papatayin. Sisiguruhin ko na dadahan-dahanin ko ang pagkamatay niyo. Ipaparamdam ko sa inyo ang parehong takot na naramdaman ko nung araw na yon.
Ano? Anong ibig mo sabihin? Magkikita pa tayo. Papalikan ko kayo. Naging mas malakas ako sa kanila. Nagawa ko silang pag-umpugin pareho kaya tuluyan silang nawala ng malay. Hinagis ko sila pareho sa may puno na nasa gilid ng kalsada at saka ko sila iniwan doon. Ikinuwento ko kay Aling Olga nangyari kinaumagahan. Mula sa pag-atake ko sa isang lalaki na nakakita sa akin hanggang sa aksidenteng makita ko ang mga manyak na bumaboy sa akin. Carol, tama lang ang ginawa mo. Tama lang na hindi mo inatake muna yung dalawang lalaki. Dahil mas malaking problema kung 3 bangkay agad ang makikita ng mga tao rito sa baryo. Malaking kaguluhan ang mangyayari. Pasensya na po pala, Aling Olga. Hindi ko po nakontrol ang sarili ko kagabi. Wala yon. Inaasahan ko naman talaga yon na mahihirapan ka dahil bilog na bilog ang buwan kagabi. Pasensya na po ulit. Ayos lang yon. Sana hindi agad nila mahanap ang bangkay ng lalaki na inatake mo kagabi. Mataas ho yung mga talahib na pinag-iwanan ko sa bangkay at saka inuna kong kainin yung mukha kaya paniguradong hindi nila yon agad makikilala. Siya nga pala, Carol. Anong balak mo sa mga lalaking bumaboy sa'yo? Katulad po ng sinabi ko, babalikan ko sila. Mas malala ang paghihiganti ko sa oras na magkita kami ulit. Sisiguruhin ko na bawat segundo pagsisisihan nilang ginawa nila sa akin. Siya. Ngayon na malakas ka, alam kong kayang-kaya mo na ang sarili mo. Aalis na muna ako. Saan mo kayo pupunta? Gaya ng lagi kong ginagawa, malilimos ako. Magmamatsyag na rin ako sa paligid para makibalita kung may nahanap na bang bangkay o kwento-kwento tungkol sa halimaw. Pwede ba akong sumama, Aling Olga? Sigurado ka ba, Carol? Opo, nahihiya na rin po ako sa inyo eh. Magdadalawang linggo na ako nakatira dito. Gusto ko naman pong tumulong sa inyo. Pero hindi ka sanay naman limos. Kaya mo ba talaga? Opo, malayo naman po ito sa amin kaya siguradong wala makakakilala sa akin dito. Kung ganon, sige, hindi ako tatanggi. Gusto mo bang magkasama tayo sa panlilimos? Hindi na ho. Maghiwalay na lang po tayo ng lugar para makarami ho tayo ng malilimusan. Sige, mas magandang ideya nga yan. Sigurado kang kaya mo, ha? Oho, Aling Olga. Naghiwalay na nga kami ni Aling Olga sa panlilimos. Mga ilang oras na rin akong palakad-lakad at humihingi ng barya sa mga nakikita ko. May ilan naman na nagbibigay at meron naman na dinidedma lang ako. Kaya naman ko konti pa lang ang perang nakukuha ko. Habang naglalakad ako, otomatiko akong natigilan nang humarang sa dadaanan ko ang 3 mga batang pulubi. Uy, Aling Pangit! Pati mga bata ngayon wala na talagang galing sa mga nakakatanda. Binubulong-bulong mo dyan, Aling Pangit. Pwede bang wag yung harangan ng dadaanan ko? Kaya nga namin hinarangan kasi kailangan ka namin kausapin eh. Hindi mo ba alam na teritoryo namin to? Hindi ka pwedeng manlimos dito dahil inaagawan mo kami. Hindi ko alam na may teritoryo na pala ngayon sa panlilimos. Baguhan ka lang dito, no? Di mo ako kilala? Ako si Tupi. Hawak ko ang lugar na to. Hindi kita kilala. Ilang taon ka na ba? Mukhang bata mo pa. Nasa 10 taon na mahigit ka lang sigurado. Hindi ka ba pwedeng magbigay galang? Magbigay galang? Sa'yo? Naku, walang tanda-tanda. Sa kumukulong sikmura. At dahil inaagawan mo kami ng ganansya ngayon, ibigay mo sa amin yung mga nalimos mo. Ano? Ayoko nga. Sa akin to. Aba, matigas kang pangit ka ha. Mga kosa, alam nyo nang gagawin ha. Teka, anong gagawin nyo? Huwag kayo lalapit sa akin. Ibigay mo na yung pera kung ayaw mo masaktan. Ibigay mo na yan. Ayoko, sa akin to eh. Kailangan ko to. Matigas ka ha. Tulungan nyo nga ako rito. Gawin natin yung dala niyang plastic. Ayoko, sa akin to. Hindi ko to ibibigay sa inyo. Matigas talaga tong ali na to ha. Sige, pagtulungan natin siya. Wag, teka. Itulak natin siya dyan sa basurahan kung saan siya nababagay. Aray! Diyan ka nababagay sa basura na yan. Yan ang napapala ng mga agaw ng teritoryo. Aray, ang braso ko, ang hapde. Aray, ang sakit. Aba, mukhang takot sa kalamansi itong Aling Pangit na to ha. Bakit nasasaktan ka sa mga balat ng kalamansi dyan sa basurahan ha? Aray, ang sakit. Lumayo kayo sa akin. Mga tropa, pulutin niyo yung mga balat ng kalamansi at ihagis sa kanya. Napapaso siya. Ano? Wag! Hindi mo kami mapipigilan. Batuhin siya. Wag, aray, ano ba? Tama na. Huwag kayong titigil ha. Tama na, aray, nasasaktan ako.
Nabubuwet! Itigil nyo nga yan! Dahil sa pagsulpot ni Aling Olga, huminto naman ang 3 bata sa pagbato sa akin ng mga balat ng kalamansi. Lumapit sa akin ang matanda at doon ay kitang-kita ko na tinakot niya ang mga bata. Walang pagdadalawang isip na inilabas ni Aling Olga ang pangil at ang dila niyang nahahati sa gitna na naging dahilan kung bakit nabakas ang matinding takot sa mukha ng 3 pulubi. Agad silang kumaripas ng takbo. Inalalayan ako ni Aling Olga na bumalik na sa bahay para kumain na ng tanghalian. Carol, tama na ang panlilimos mo ngayong araw. Bukas na lang ulit. Gamutin mo muna yung nalapnos mong balat. Grabe ang sugat niyang palad at bulso mo. May lapnos ka rin dyan sa bandang pisngi mo, oh. Sige ho, Aling Olga. Bakit ang lungkot mo, Carol? Hindi ko lang po akalain na kahit mga bata na katulad nila, kayang gumawa ng masama. Walang pinipiling edad ang paggawa ng kasamaan, Carol. Sa mundong ito, dapat alam mo yan. Alam ko na po ngayon. Teka, matanong nga kita. Ano ba talagang plano mo? Sabihin na natin na kapag nakapaghiganti ka na, ano na ang susunod mong gagawin? Gusto ko ho sana na mawala rin sa landas namin ni nanay si Tatay Ador. Katulad po ng sinabi ko, hindi ko lang po maiwan si nanay. Gusto kong sabay kaming umalis sa lugar na to. Magpapakalayo-layo kami at hindi na babalik dito. Yun pala ang plano mo. Kayo po ba, Aling Olga? Gusto ko lang naman na magkaroon ng kasama sa buhay. Pero sa tingin ko ay mananatili lang ulit ako sa lugar na ito. Nang mag-isa. Lalo na kapag umalis ka na. Gusto niyo po ba na sumama sa amin ni nanay? Pag-iisipan ko. Salamat sa alok mo, Carol. O siya, ipagpatuloy na natin itong pagkain natin dahil manlilimos pa ako. Sige ho. Ilang linggo na akong nasa puder ni Aling Olga at nagugustuhan ko na rin ang buhay na nanlilimos dahil malaya ako at hindi natatakot o kinakabahan. Pero sa hindi ko inaasahan, nakita ko na naman ang 2 manyak na bumaboy sa akin isang gabi habang pauwi ako. Kung noong unay nakakaramdam ako ng takot, ngayon ay wala na. Kitang-kita ko ang malawak ng ngiti ni Diego habang sinesenya niya si Carding. Tumigil ako sa paglalakad habang sila naman ang dahan-dahan na lumapit sa akin. Sabi ko na nga ba, dito ka namin ulit makikita eh. Kumusta ka na? Ha? Nako, mukhang mas lalong lumalala ang sugat mo ha. Parang dumami rin oh. Nasugatan na rin yung pisngi mo. Ay, sayang naman yung ganda mo. Hulaan ko, dumaan ka ba rito dahil alam mong dito kami tumatambay ha? Siguro. Bakit naman kasi hindi? Uy, ayos. Narinig mo ba yung Carding? Uy, parang mas lalo ka sumisexy ha. Pinubuhay mo na naman tuloy ang natutulog kong ulupong. Talaga? Teka, wala ka bang tindang kalamansi? Papakyawin ko ulit sana eh. Wala na. Naku, sayang naman. Ikaw ba? Pwede ka ba naming pakyawin ngayon? Pwedeng-pwede. Ha? Talaga? Sabi ko na nga ba eh, nagustuhan mo rin yung ginawa natin, no? Ha? Oo, gustong-gusto. Di ayos. Ibig sabihin, hindi ka na namin kailangan pilitin o persain. Hindi na. Wala nang thrill kapag ganun eh, di ba? Pero sige, wala rin naman akong lakas para mamilit eh. May hangover pa kasi ako eh. So ano, tara let's? Sige. Ayos! Pinapainit mo talaga ako dyan sa mga sagutan mo ngayon ah. Ano ulit yung pangalan mo? Nakalimutan ko na eh. Carol. Oo nga pala. Carol, my babes. Nanggigigil talaga ako sa iyo ngayon ah. Oy, huwag kang mag-alala. Mas mag-enjoy ka ngayon kaysa nung una. Ngayon, hindi na masyado masakit. Puro sarap na lang. Di ba, Carding? Ha? Ang dami mo pang sinasabi. Tara na.
Wow! Yan ang gusto ko, atat! Tara, doon ulit tayo sa may damuhan, ha? Sige ba? Mauna ka. Susunod ako. Hoy, Karding! Diyan ka sa may likuran. Baka tumakbo pa to eh. Sa tingin mo ba talaga? Tatakbuhan ko pa kayo? Hindi naman, Carol, my babes. Nag-iingat lang. Baka mapurnada pang good time natin eh, ha? Tara na. Katulad nga na sinabi ko, mas mag-i-enjoy ka ngayon kaysa nung una. Aasahan ko yan. Aba, oo naman. Dadalhin kita ulit sa liblib na lugar para walang makakakita at makakaabala sa atin. Ano, okay lang ba yun sa'yo? Oo naman. Mas gusto ko nga yung liblib eh. Para sa atin lang ang lugar na yon. Para magagawa niyo sa akin lahat ng gusto niyong gawin. Aba, talagang pinanggigigil mo ako ngayon Mas palaban ka na ngayon. Alam mo, pakiramdam ko, ibang-iba na ang kaharap ko ngayong babae. Iba na talaga. Kung ganon, mas gusto na kita ngayon. Di ba, Karding? Kahit hindi nagsasalita yung pinsan ko, kitang-kita ko sa mga mata niya at sa, na-excited din siya. Excited din naman ako eh. Talaga? Oo naman. Okay na ba sa itong lugar na to, ha? Ano, pwede na ba tayo rito? Okay na rito. Malayo na sa kalsada. At saka, matataas sa mga puno. Hindi tayo rito makikita agad-agad. Uy, tama ka. Perfect spot. Oo nga. Perfect na perfect. Oh, ano pa hinihintay mo? Magubad ka na. O baka naman gusto mong ako pa magubad sa'yo. Pwede rin naman. Hindi na. Kaya ko na to. Ako na ang maghuhubad sa sarili ko. Manood lang kayo. Ayos, yan ang gusto ko sa'yo eh. Heto na. Ito ba ang gusto mo? Teka, anong nangyayari sa'yo? Bakit naging ganyan na itsura mo? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Hindi mo ba nagustuhan ang bagong itsura ko? Ito na ang bagong itsura ng babaeng kayang-kaya kayong patayin. Teka, ikaw yun. Ikaw yung halimon na nakita ko nung nakaraang gabi. Ikaw yun, hindi ako pwede magkamali. Ako nga. Ibig sabihin, totoo pala yung nakita ko at hindi ako lasing? Natatandaan mo ang itsura kong to habang aswang ako. Samantalang hindi mo matandaan ang normal na babaeng binaboy mo kasama ang walang yamuring pinsan. Aswang? Isa kang aswang? Naging aswang ako para magantihan ko kayo. Kasasabi ko lang, di ba? Kayang-kaya ko na kayong patayin. Karding! Karding, tumakbo ka na! Humingi ka ng tulong! Isang aswang tumabahin to! Siya yung aswang na tinutukoy ko sa'yo na nakita ko nung pareho tayong lasing! Ayaw mo lang maniwala eh! Papatayin tayo kaya humingi ka ng tulong! Wala na kayong matatakbuhan. Hindi na kayo makakatakas. Sisiguruhin ko na pagbabayaran yung dalawang kahayupan na ginawa niyo sa akin. Yun eh kung mapapatay mo kaming halimaw ka. Eh di magkasubukan tayo. Karding, takbo! Humingi ka ng tulong! Nilingon ko si Karding. Nakita ko na natigilan siya at nanlaki ang mga mata niya nang makita ako sa nakakatakot na anyo. Paatras siyang lumayo sa akin pero hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at agad kong nilabas ang mahaba kong dila na may hati sa gitna at saka tinalsikan siya ng lason sa mukha. Sunod kong tinalsikan ang paa at binti niya. Segundo lang ang hinintay ko at umepekto agad sa kanya ang lason kaya mabilis siyang bumagsak sa lupa. Hindi na siya makagalaw. At kahit nahalata na pinipilit niyang sumigaw, ay walang lumalabas na tunog sa bibig niya. Hoy! Anong ginawa mo sa kanya? Simple lang. Pinaralisa akong binti niya at paa, kaya hindi siya makagalaw. Talaga palang halimaw ka. Mas halimaw kayong dalawa para babuyin niyo ako nung araw na yon. Nagustuhan mo rin naman yun, di ba? Nagustuhan? Ipapakita ko sa iyo ang isang bagay lang na magugustuhan ko. At yun ay kapag pinatay ko na kayong dalawa. At ikaw, Diego, ikaw ang uunahin ko. Huwag ka lalapit! Huwag ka lalapit! Masasaktan ka sa akin! Eh di subukan mo. Tingnan natin kung sino talagang masasaktan sa ating dalawa. Tulong! Kahit sumigaw ka pa, wala makakarinig sa'yo. Saktong-sakto kasi itong lugar na pinagdalhan mo sa akin eh.
Huwag ka lalapit! Bitiwan mo ako! Aray! Tingnan mong mabuti itong mahahabang kuko ko. Ito ang unti-unting babaon sa tiyan mo! Aray! Yan ang gusto ko, Diego. Sumigaw ka pa! Tama na! Sobrang sakit! Kuko ko pa lang yung binabaon ko sa'yo, Diego. Hintayin mo na mahugot ko mismo ang mga laman loob sa tiyan mo habang gising na gising ang diwa mo. Nang sa ganon, maramdaman mo ang bawat sakit. Tama na! Tama na! Parang awa mo na! At ngayon, nagmamakaawa ka naman sa akin? Bakit? Ikaw ba? Kayong dalawa ng pinsan mo? Pinakinggan niyo ba ang pagmamakaawa ko nung araw na yon? Tama na! Aray! Tama na! Huwag kang pumikit, Diego! Ihanda mo lang na nakamulat ang mata mo para maipakita ko sa'yo mismo ang sarili mong mga laman loob. Heto, lawakan ko na. Hihigitin ko na para sa'yo. Wag! Wag! Parang awa mo na! Huwag kang pumikit! Wag! Heto na, Diego. Tingnan mong mabuti ang mga laman loob mo. Panoorin mo kung paano ko to kainin sa mismong mga mata mo. Tama na! Hindi ako titigil. Huwag kang pumikit. Itong tunay na masarap, Diego. Gusto mo ba natikman ang sarili mong laman loob? Ayoko. At sa tingin mo, makikinig ako sa'yo? Hindi mo rin naman ako pinakinggan nun, di ba? Kaya heto! Nganga! Ngumanga ka! Wag! Kainin mo yan! Sige! Kainin mo! Pinilit kong isiksik sa bunganga niya ang laman loob niya, pero ilang segundo lang yon hanggang sa tumirik na ang mga mata niya at nawala na siya ng buhay. Sunod kong binalingan ng tingin ng pinsan niya. Katulad ng ginawa ko kay Diego, yun din ang ginawa ko kay Carding. Parehong wakwak ang kanilang mga tiyan nang iwan ko sila ron. Kinabukasan sa gilid ng kalsada, doon ko kinwento kay Aling Olga ang ginawa kong paghiganti. Pero isang tricycle ang huminto sa harapan namin at nabigla na lang ako nang bumabaron si Tatay Ador. Sa sobrang bilis ng pangyayari, kahit si Aling Olga ay wala na ring nagawa nang hinila ako ni Tatay paalis. Pagkarating sa bahay, ay binugbog niya ako. Tama na ho, Tay! Bitawan yung buho ko! Parang awa niyo na! Nasasaktan po ako! Talagang masasaktan ka sa aking bata ka. Ilang linggo na kitang hinahanap. Purnadang-purnada ng kinikita ko dahil wala ka. Talagang hindi ka maaasahan no? Pinalayas niyo ako, di ba? At talagang kinuha mo ang pagkakataon na yun para lumayo. Tama ba? O baka naman tuwang-tuwa ka pa na pinalayas kita dahil nagastos mo na ng malaya yung kinita mo nung araw na yun na hindi mo na binigay sa akin. Aray, tama na ho, Tay! Hindi totoo yung iniisip niyo. Ador, tama na. Huwag mo saktan ang anak ko. Talagang sasaktan ko to ng magtanda para alam niya kung sinong kinakalaban niya. Tama na ho. Parang awa niyo na. Kung merong dapat maawa rito, ikaw yon. Hinayaan mo kami ng nanay mo na walang pera dahil bigla ka na lang nawala. Masyado kang makasarili. Ngayon na nahanap na kita, kailangan mong bumawi. Kailangan mong magtrabaho ng doble. Simula bukas, magtitinda ka ng kalamansi na doble sarami ng tinitinda mo dati. Naintindihan mo ba ako, Carol? Tay, ayoko na pong magtinda. Talaga pong masama sa akin ang kalamansi. Sana naman kaawaan niyo ako. Kaawaan? Masama ang kalamansi sa'yo? Kulang lang yan sa sana ay puro kaartehan. Halika nga rito. Masasanayin kita sa kalamansi para hindi ka na umangal pa. Halika! Saan niyo po ako dadalhin? Anong gagawin niyo dyan sa kalamansi na hawak niyo? Sasanayin kita para hindi ka na umarte dyan. Ha? Yan! Wag, Tay! Ayoko po! Yan! Aray! Aray! Ador! Ayan! Yan ang nababagay sa'yo. Masanay ka na. Ang mukha ko! Aray! Wag, tama na, Ador. Parang awa mo na. Kaawaan mo ang anak ko!
Maricel, sinabi ng huwag kang mangyalam dito. Kung ayaw mong pati ikaw masaktan. Mukha ko! Aray, ang sakit! Yan ang bagay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kalahating mukha mo lang naman ang papahiran ko ng kalamansi para naman may kalahati ka pang mukha na maihaharap sa mga tao. Ha? Tama na po! Tama na! Kaya makinig ka sa akin, Carol. Bukas na bukas, magtitinda ka ng doble. Naintindihan mo ba ako? Kapag hindi ka sumunod, buong mukha mo na ang papahiran ko ng kalamansi. Wag na wag mo akong susubukan. Opo, tama na po. Susunod ka rin pala eh. Pinahirapan mo pa ako, leche. Alis na nga muna rito sa bahay na to. Puro kamalasang kay mag-ina. Ang mukha ko. Sunog na ang mukha ko. Anak, Carol. Nay. Pasensya na, anak. Wala akong magawa. Halika, tumayo ka. Gagamutin natin yung lapnos ng mukha mo. Nay, umalis na po tayo dito. Carol, anak, alam mong wala tayong ibang mapupuntahan kapag umalis tayo rito, di ba? Wala tayong sariling pera. Tsaka na po natin isipin yan, Nay. Ang mahalaga, makaalis tayo dito at makaliyo tayo kay Tatay Ador. Hindi ganun kadali yun, anak. Mahahanap tayo ng amain mo. Alam mo naman na marami ang koneksyon. Maraming kaibigan niya na pulis. Ano pong gagawin natin? Habang buhay tayong papayag na maging punching bag ni Tatay Ador, ha? Hindi ko rin alam, anak. Patawarin mo sana ako dahil maling lalaki ang napili ko. Alam mong hindi ganun kadaling kalasan na lang bigla si Ador. Kahit ikaw na ilang linggo nang nawawala, nahanap pa rin niya. Pwes hindi ako papayag na habang buhay tayong nakakadena sa kanya. Gagawa ako ng paraan, Nay. Tama na muna yung ganyang isipin, anak, ha? Halika, gagamutin ko muna yung sugat mo. Sige na, tumayo ka na at aalalayan kita. Kinabukasan, wala akong nagawa kung hindi ang magtinda ng kalamansi na mas doble ang dami sa dati kong tinitinda. Mataas ang sikat ng araw, kaya dumagdag yon sa sakit at hapdi ng sugat sa mukha ko. At dahil nga sa sugat na natamo ko, mas maraming tao ang umalipusta sa akin. Tanging lihim na pagkuyom na lang ng kamao ang nagagawa ko para pigilan ang galit na gustong sumabog sa dibdib ko. Nang mga lahati ng tinitinda kong kalamansi, nagpasya ko na puntahan si Aling Olga sa bahay niya. Carol! Aling Olga! Oh, ano nangyari sa mukha mo, Iha? Ano nangyari sa'yo? Sino gumawa niyan? Si Tatay Ador po. Pinahiran niya po ng kalamansi ang kalahati ng mukha ko kagabi. Ano? Walang niya talaga ang amain mo, Carol! Dahil rito sa mukha ko ngayon, mas lalo akong hinahamak ng mga tao. Habang naglalako ako ng kalamansi kanina, harap-harapan nila akong pinagtatawanan. Sinasadya rin nila na iparinig sa akin yung mga masasakit na salita na sinasabi nila, na para bang hindi ako tao, na para bang wala akong pakiramdam. Ano mga sinabi nila sa'yo? Na ang malas-malas ko raw sa buhay. Kung nasa sitwasyon ko raw sila, mas pipiliin na lang nila na magpakamatay na lang. Grabe talaga ang mga tao ngayon. Ang masakit ho ron, Aling Olga. Dinadamay rin po nila si Nanay. Mas masakit ho para sa akin na marinig ko yun. Pero, bakit ka umiiyak, Carol? Ang tanong ko, bakit ka umiiyak? Baka nakakalimutan mo kung sino ka ngayon at kung ano ang kaya mong gawin. Hindi ka na mahina ngayon, Carol. Malakas ka na. Wala nang lugar ang mga luha na yan sa mga mata mo. Kayang-kaya mo nang gantihan ang mga taong gusto mong gantihan. Madali na lang para sa'yo na gawin yon, di ba? Nagawa mo ngang parusahan ng 2 lalaki na bumaboy sa'yo eh. Kaya bakit ka umiiyak? Tama ho kayo, Aling Olga. Kayang-kaya mo silang turuan ng leksyon. Gusto mo bang parusahan ng mga taong umalipusta sa'yo kanina? Gusto ho. Pero mas gusto kong unahin na parusahan si Tatay Ador. Gusto ko siyang patayin, pahirapan. Gusto kong unti-untiin ang ipaparanas ko sa kanyang sakit para sa ilang taon na pagpapahirap niya sa akin pati na rin kay Nanay. Yun naman pala. Hindi ba at sinabi mo na gusto mo siyang mawala sa landas mo?
E di simulan mo na. Walang pipigil sa'yo na gawin yon. Nasa iyo ang lahat ng kakayahan, Carol. Malakas ka. Hindi ka dapat umiiyak. Alam mo kung sino ang dapat na umiyak? Ang amain mo! Tama ho kayo. Pahihirapan ko siya. Papatayin ko siya. Yan! Ganyan, Carol. Tama yan. Dapat mapuno ka ng galit at hindi puro awa. Kabaitan at iyak ang ginagawa mo. Sila ang dapat na umiyak. Tama! Dahil desidido na ako at buo na ang loob ko na patayin si Tatay Ador, binantayan ko siya sa may gilid ng kalsada kung saan siya palaging dumadaan sa tuwing pumupunta siya sa inuman. Madilim ang paligid dahil may kalaliman na ang gabi. Mga ilang minuto ako na naghintay ron hanggang sa maya-maya pa ay natanaw ko na nga si Tatay Ador. Pasipol-sipol pa siya at medyo pasuray-suray ang lakad, halatang lasing. Hindi ko kaagad iniba ang anyo ko para makilala niya ako. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko at hinarangan ang dadaanan niya. Ay! Buisit, ikaw lang pala. Ginulat mo ako ah. Ang ginagawa mo rito? At nasa na yung perang pinagbentahan mo ng mga kalamansi? Huwag mo sabihin na wala. Dahil malilintikan ka na naman sa akin. Matagal ako nagtiis sa kasamaan mo, Tatay Ador. Ang kadramaan na naman yung pinagsasasabi mo, ha? Ibigay mo na sa akin yung pera. Sinabi ko sa mga kumpare ko na kukuha lang ako ng pera at ako naman ang bibili ng alak namin. Kailangan ko pang bumalik doon, ha? Baka isipin pa nila, tinakasan ko na sila. Ibigay mo na sa akin yung kinita mo, akin na. Hindi na ako papayag na masaktan mo pa ako kahit na si Nanay. Hindi ko nahayaan pa yon. Aba, parang tumatapang kayata para sabihin sa akin yan, ha? Ano pinagmamalaki mo, ha? Kahit nakainom ako ngayon, kayang-kaya kitang saktan. Baka mas doble pa eh. Gusto mo bang sunugin ko na ng kalamansi ang buong mukha mo, ha, Carol? Huwag mo kong subukan. Papatayin kita, demonyo ka! At talagang hindi ka titigil, ha? Lumapit ka nga rito. Baka ikaw pang patayin ko. Halika, lapit! Tatapusin ko na ang kasamaan mo ngayong gabi. Hindi ka nasisikatan ng araw. Hindi mo na kami masasaktan pa ni Nanay. Buisit ka talaga. Ano ba pinagsasasabi mong bata ka, ha? Kaya mo na ba talaga ang buto mo, ha? Halika! Lumapit ka rito nang matamaan ka sa akin. Hindi na akong Carol na kaya mong saktan ng basta-basta, Tatay Ador. Tuturuan kita ng leksyon. Tingnan mo ako mabuti. Ano yan? Anong nangyayari sa'yo? Bakit nag-iibang itsura mo, ha? Tingnan mo mismo kung anong klaseng halimaw ang ginawa mo, Tatay Ador! Ano yan? Halimaw! Halimaw ka! Tama ka. Titigan mo ako mabuti, Tatay. Nagugustuhan mo ba nakikita mo ngayon? Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman ganyan dati, ah! Ito ang halimaw na isa ka sa mismong gumawa. Dahil sa kawalang hiyaan mo, isa ka sa nagtulak sa akin para baguhin ko ang takbo ng buhay ko. Ni hindi mo ako pinaniwalaan nung sinabi ko na pinagsamantalan ako ng 2 lalaki. At para lang sa kaalaman mo, pinatay ko na ang 2 yun na bumaboy sa akin. At ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Ano? Huwag kang lalapit sa akin. Tatanggalin kita sa landas ko. Sa landas namin ni Nanay. Hoy, tumigil ka! Huwag kang lumapit! Tuturuan kita ng leksyon. Parurusahan kita ng parusa na karapat-dapat sa demonyong katulad mo. Kung ganun, sige, lumapit ka! Nakikita mo tong balisong na hawak ko? Itatara ko to sa leg mo, oras na lumapit ka sa akin. Tingnan natin kung magagawa mo, Tatay Ador. Huwag mo kong tatawaging Tatay Ador. Wala akong anak na halimaw! At sino may sabi na anak mo ko, ha? Nagpapatawa ka siguro. Kahit kailan naman hindi mo ko tinuring na anak. Kaya wala akong rason para mangimi na hindi ka patayin. Papatayin kita! Nang aktong bubugahan ko na sana siya ng lason, natigilan ako na may paparating na mga boses. Malayo pa lang ay alam kong mga kumpare na yun ni Tatay. Sumigaw na si Tatay para humingi ng tulong kaya nagtakbuhan papalapit sa lugar namin ng 3 matatandang lalaki. Nagulat sila na makita ko pero saglit lang yon at mabilis silang kumuha ng naglalakihang bato sa kalsada. Alam kong wala akong laban sa kanilang lahat kapag sabay-sabay nila akong inatake kaya wala akong ibang magawa kung hindi ang umatras at tumakas. Dahil sa hindi na ako makakauwi, dumiretso ako kay Aling Olga at kinuwento sa kanya ang nangyari.
Carol, kaya ka pala nandito. Hindi na ako makakabalik sa amin. Tama ang mga narinig ko kaninang usap-usapan habang pauwi ako rito. Ano po yung mga narinig nyo? Na may umataking araw na aswang, kaya simula sa araw na ito, magsisimula na ang pagroronda ng mga kalalakihan. Mas mapanganib na ngayon, Carol. Anong gagawin natin? Sa tingin ko, mas makakabuti sa ating dalawa ang hindi muna lumabas. Lalo ka na. Pero kailangan ko pong bumalik sa bahay. Bakit? Tiyak na pinaghahanap ka na ngayon ng amain mo. Katulad ng sinabi ko, masyadong mapanganib kung magpapagala-gala ka pa. Inaalala ko po kasi si Nanay Aling Olga. Siguradong siya ang paghahanapan ni Tatay Ador. Baka nga po binubugbog na ni Tatay si Nanay para lang mapaamin kung nasan ako eh. Anong binabalak mo? Pwede ko po bang dalhin dito si Nanay? Hindi naman ho sigurado agad na matutuntong ni Tatay Ador tong bahay niyo. Mas ligtas ho siya rito. Pero mapanganib, Carol. Handa ho akong suungin ng panganib basta makuha ko lang si Nanay. Nag-aalala ho ako ng sobra sa kanya. Kung ganon, hindi kita mapipigilan sa gusto mo. Maraming salamat po, Aling Olga. Bukas ang bahay ko para sa nanay mo. Kung balak mo siyang kunin, sa tingin ko, magpahating gabi ka na lang pag-alis. Huwag sa mismong pagkagat ng dilim. Sige ho, Aling Olga. Sa mga matataas na talahib ka rin dumaan para hindi ka rin makita agad ng mga nagro-ronda. Tatandaan ko po yan. Akala ko ay walang magiging problema sa plano ko, lalo na at hating gabi na akong nagpasya na maglakad pabalik sa baryo namin. Pero maling akala lang pala yun. Papalabas na kasi ako sa malawak na parang na dinadaanan ko nang sumulpot si Tatay Ador sa pinakadulo nun. Nanlaki ang mata ko sa gulat. Sa isang iglap, naisuot niya sa katawan ko ang bilog na lubid at sa kanya yun hinigpitan kaya hindi ko na napagalaw pa ang mga braso. Sabi ko na nga ba, dito ko dadaan eh. Nahuli rin kitang halimaw ka. Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Sa tingin mo, papakawalan pa kita? Nagkakamali ka na ron. Ha? Nandito na yung halimaw! Nahuli ko na! Pakawalan mo ako! Maling-mali na hindi mo pa ako pinatay kagabi, Carol. Dahil ngayon, ikaw ang siguradong mamamatay sa mga kamay ko at sa kamay ng mga tao dito sa baryo. Ano ibig niyo sabihin? Hindi mo ba alam? Pinagkalat ko na sa buong baryo natin na ikaw ang aswang na umatake sa akin kagabi at balak akong patayin. Usap-usapan pa nga na namana mo raw yung pagiging halimaw mo sa nanay mo. Nasa si Nanay? Ano ginawa mo kay Nanay? Di nandun sa bahay, binugbog ko ng sobra. Ano? Hayop ka talaga! Ano ka pa? Dapat pa nga na magpasalamat ka dahil binugbog kong nanay mo. Dahil kung hindi ko siya binugbog, hindi ko mapapatunayan sa mga tao na normal pala siyang tao at hindi aswang na katulad mo. Kaya yon, tinigilan ko ng pambubugbog ko sa kanya para mas matuon kong atensyon ko sa pagganap ko sa'yo. Papatayin kita. Papatayin kita kapag nakawala ako rito. Yun ay kung makakawala ka pa. Hindi ka na makakawala, Carol. Iharap kita sa mga tao dito sa baryo. Alam mo ba kung anong plano namin sa'yo? Dadalhin ka namin sa may lumang plaza. Itatali ka namin doon at pasisikatan ka namin ng araw para mapatunayan namin sa lahat na isa kang aswang. At kapag nangyari yun, magtutulungan pa kami para patayin ka. Pakawalan mo ako. Papatayin kita! Huwag mo nang sayangin pa ang lakas mo. Wala ka nang magagawa pa, ha? Nahuli ko na ang aswang! Nahuli ko na! Nandito siya! Tulungan niyo akong dalhin to sa plaza! Nagdatingan ang mga kasama ni Tatay Ador sa pagroronda. Halos kalad ka rin ako ni Tatay na parang isang baboy hanggang sa makarating na nga kami sa plaza. Madaming mga tao ang nakapaligid. Nagsimula ang mga bulong-bulungan at sigawan na patayin ako. Tinali nila ako sa poste na nasa gitna ng plaza. Nasa ganong posisyon ako nang lumapit ulit sa akin si Tatay Ador habang hawak-hawak ang balisong niya. Nilalapat niya yon sa kanang pisngi ko pababa sa leeg ko. Oh, hindi ba matapang ka? Nasaan na yung tapang mo? Hindi ako titigil hanggat hindi kita napagbabayad sa mga kasalanan na nagawa mo sa akin, pati na rin kay Nanay.
Yun ay kung mabubuhay ka pa kapag sumikat na ang araw. At teka, bakit nga ba hindi ka nalang mag-anyong aswang, ha? Bakit hindi mo ipakita sa amin ngayon pa lang nakakatakot mong itsura, ha? Ano ka? Sinuswerte? Gagawin ko lang yon pagpapatayin na kita. Kakainin kita ng buong buo. Lakas talaga ng loob mo, ha? Carol! Anak! Nay! Uy, teka! Anong ginagawa mo rito? Sabi ko sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay, di ba? Walang ya ka! Napakawalang ya mo! Halos hindi ko na makilala ang mukha ni Nanay sa sobrang bugbog na natamo niya mula sa'yo! Demonyo ka! Demonyo! Kapag nakawala ako rito, papatayin talaga kita! Tumahimik ka! Anak, totoo ba? Sabihin mo kay Nanay kung totoong usap-usapan na aswang ka. Itanggi mo, pakiusap. Nay? Hoy Maricel, umalis ka na dito. Bumalik ka na ng bahay. Anak, umamin ka. Hindi naman yung totoo, di ba? Nagkamali lang sila. Talagang ipipilit mo yan? Sinabi ko na nga sa'yo na nakita mismo ng dalawang mata ko na naging halimaw yung magaling mong anak. Carol, anak. Umalis ka na nga rito, Maricel. Talagang mas gusto mo pa na kinakaladkad kita, ha? Halika. Ayoko. Gusto ko rito sa anak ko. Bitawan mo si Nanay! Bitawan mo siya! Tumahimik ka! Sumunod ka sa akin, Maricel. Kung ayaw mong pati ikaw, itali ko dyan sa poste kasama ng halimaw mong anak. Carol, anak! Nay, huwag ko kayo mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Huwag niyo ako isipin. Sumama na muna kayo sa kanya para hindi kayo masaktan. Ipapangako ko, babalikan ko kayo. Sabi nang sumunod ka sa akin eh. Talagang tatamaan ka na. Aray, nababitawan mo ko. Nasasaktan ako, Ador. Huwag mo sasaktan si Nanay. Pilit akong kumakawala sa pagkakatali ko, lalo na nang makita ko na kinakaladkad ni Tatay Ador si Nanay gamit ang paghila niya sa buhok ni Nanay. Nasasaktan ako na makita yon, pero ang mas masakit sa lahat, yung dami ng tao sa paligid namin pero ni isa walang gustong tumulong kay Nanay. Nagpupumiglas pa rin ako. Nasa ganong eksena ako ng isang malakas na sigaw mula sa may bukana ng plaza ang pumukaw sa atensyon ng lahat. Mula sa malayo ay nakita ko si Aling Olga. Kahit nasaan yung aswang siya, alam kong siya yon. Nagtakbuhan ng mga tao kaya nakalapit siya agad sa akin. Aling Olga, anong ginagawa niyo dito? Alam kong nahuli ka ng amain mo. Kaya nandito ako para tulungan ka. Pakakawalan kita mula dyan sa pagkakatali mo. Salamat ho. Kailangan na nating umalis dito, Carol. Bilisan mo. Teka lang ho. Bakit? Hinahanap ko si Nanay. Nawala ho siya. Nasaan na sila? Nakita ko siyang hila-hila ng amain mo paalis. Ho, kailangan ko mahanap si Nanay. Hindi magtatagal. Baka bumalik na ang mga tao na may bitbit na armas na panlaban sa atin, Carol. Kailangan na nating umalis. Tara na. Pero, wala nang pero-pero. Tara na. Tumakbo ka lang. Tumakbo lang tayo at wag kang hihinto. Saan po tayo pupunta, Aling Olga? Kailangan na nating makalayo rito, Carol. Masyado nang mapanganib sa atin ang lugar na ito. Hindi po pwede. Sandali lang ho. Bakit ka huminto? Sinabi ko naman sa'yo na bawal tayong huminto, di ba? Kailangan nating tumakbo at baka maabutan tayo ng mga taong nagro-ronda. Maraming salamat po sa pagligtas sa akin, Aling Olga. Talagang tatanawin ko po yun sa inyong utang na loob, pero hindi ko magagawa na tumakas ngayon. At bakit? Hindi ko pa po nagagantihan si Tatay Ador. At saka hindi ko po pwedeng iwan si Nanay. Kailangan ko siyang balikan. Ibig sabihin, gusto mo pang bumalik doon? Hindi ko gusto, pero kailangan ko. At saka gaganta rin ako sa mga tao sa baryo namin. Mga masasama silang lahat. Hindi nila nagawang tulungan si Nanay habang sinasaktan siya ni Tatay Ador kanina. Nanonood lang sila na para bang hindi tao ang nanay ko. Gusto kong tapusin din ang mga buhay nila. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Hanggat hindi ko sila nauubos. Kapag nangyari ang gusto ko, dun pa lang ako hihinto. Dun pa lang ako papayag na umalis sa lugar na to, Aling Olga. Sana po naiintindihan niyo ako. Naiintindihan kita, pero hindi mo kakayanin kung ikaw lang mag-isa. Gusto mo bang tulungan kita, Carol? Tutulungan niyo ako? Oo naman. Bakit hindi? Gagantihan natin ang mga malulupit na tao na yon.
tutulungan kita. Habang ang pinakamisyon mo lang ay ang mapatay ang tatay mo at ang makuha mo ang nanay mo. Sama-sama tayong tatakas. Sige ho, Aling Olga. Sige, humanap lang tayo ng magandang tiyempo para bumalik at umatake. Katulad ng sinabi ni Aling Olga, humanap nga lang kami ng magandang tiyempo. Dahan-dahan kaming kumilos pabalik ng baryo. Pero nasa may gubat pa lang kami ay nakasalubong na namin ng mga nagroronda. 4 na kalalakihan yon kasama si Tatay Ador. Napatingin ako kay nanay na nakatali rin na katulad ng pagtali sa akin ni tatay kanina. Hila-hila niya si nanay na parang hayop. Ito lang pala namin kayong makikita. At nagsama ka pa ng kakampi mong aswang din, ha? Buti naman at nakaharap din kita. Ikaw pala ang walang hiyang amain ni Carol! Walang hiya ka talagang matanda ka. Kung saktan mo na lang si nanay para bang hayop lang siya. Pakawalan mo siya! Sabi ko na nga ba't magandang gawing pahin tong si Maricel sa iyo eh. Dahil alam kong itong ina mo ang kahinaan mo. Pakawalan mo siya! Papakawalan ko lang siya kung kusa ka susuko sa akin at mga kasamahan ko. Isama mo na rin yung matandang kakampi mo. Sa tingin mo ba ay magiging madali na lang gawin yon? Kahit magtulungan pa kayong lahat, hindi nyo kami basta-basta mapapabagsak! Maganda kayo mga kasama! Kailangan nating mapatay ang 2 halimaw na yan kahit na anong mangyari. Ito na ang tamang oras, Carol. Magpalitan nyo na tayong 2! Sige ho, Aling Olga! Anak, Carol, bakit ganyan ang itsura mo? Ibig sabihin, totoong aswang ka. Oh, kahit ikaw nagulat, di ba? Sabi ko na sa'yo eh. Ayaw mo lang maniwala na halimaw yung anak mo. Carol, ano nangyayari? Paano nangyari yan, anak? Nay, saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyong lahat. Basta ngayon, ililigtas ko kayo sa kamay ng demonyong Ador na yan. Tingnan natin. Mga kasama, sumugod na tayo! Ako na ang bahala sa mga kasama ng amain mo. Ikaw na ang bahala sa tatay mo. Sigurado po ba kayo, Aling Olga? Oo, iligtas mo ang ina mo at gantihan mo ang amain mo. Sige ho, ako na pong bahala kay tatay. Ikaw ang bahala sa akin? Yun ang akala mo. Sige, lumapit ka. Nakita mo tong balisong na to? Itatara ko to sa liig ng nanay mo. Sige, lumapit kang halimaw ka. Sino ngayon sa ating 2 takot? Ginagamit mo pang pananggala si nanay ngayon. Tingnan mo ang ginagawa mo ngayon. Nagtatago ka pa kay nanay? Bumabahag na ba ang buntot mo ngayon, ha? Nasaan ang tapang mo, Ador? Aba, naging halimaw ka lang, tumapang ka na yata. Talaga? At kung hindi ka takot sa akin at kung tunay ka talagang matapang, bakit hindi mo subukan na wag magtago sa saya ni nanay? Sinusubukan mo talaga ako, no? Talagang sinusubukan kita. Gusto kong makita kung tunay ka bang matapang at karapat-dapat ba talaga kitang katakutan. Pero sa pagtatago mo ngayon sa likod ni nanay, para bang napapatawa na lang ako sa ilang taon na natakot ako sa'yo na hindi naman pala dapat. Oh, sige. Hinahamon mo ako, ha? Akala mo hindi kita kayang patayin na ako lang? Sige, subukan natin. Tumabi ka dyan, Maricel. Papatayin ko tong anak mo. Carol, aray. Ngayon, papatayin kitang halimaw ka! Akala mo talaga ganun lang kadali yun? Inalis ko lang talaga sa pagitan natin si nanay para mabugahan kita ng lason. Ha? Anong lason? Anong ibig mo sabihin? Eh di itong lason ko! Ano to? Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi makagalaw yung mga paa ko? Yan ang lason na tinutukoy ko. Paralisado ka na ngayon. Hindi ka na makakagalaw. Daig mo pa ang tinurukan ng pampamanhid sa sitwasyon mo ngayon. Kaya naman wala ka ng kawala sa akin. Ha? Ano? Oh, bakit yata naririnig ko na nanginginig ang boses mo? Huwag mo sabihin na natatakot ka na ngayon. Huwag kang lalapit. Paralisado lang mga paa ko pero nagagalaw ko pa rin itong mga kamay ko. Kayang-kaya kong itarak tong kutsilyo sa leeg mo. Akala mo ba natatakot pa ako sa'yo? Huwag kang lalapit, halimaw! Kung tutusin sa ating 2, ikaw ang halimaw. Ikaw ang mapanakit. Huwag kang lalapit! Diyan ka lang! Akala ko ba susubukan mong itarak sa leeg ko yung kutsilyo na yan?
Bakit ayaw mo akong palapitin sa'yo? Paano mo magagawa yan kung nandito ako? Kaya hayaan mong lapitan kita! Wag! 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 Nilapitan ko nga siya. Sinubukan niyang ikaway sa akin ng kutsilyo pero mabilis ko lang yun na naagaw sa kanya. Siguro ay dahil wala siyang puwersa sa pang-ibaba niyang katawan. Napatawa ako nang makita ko ang takot sa mukha niya. Umupo ako sa may bandang tiyan ni Tatay Ador kaya parang nakadagan ako sa kanya. Pinadulas ko ang talim ng kutsilyo sa kanyang pisngi pababa sa kanyang leeg katulad ng ginawa niya sa akin kanina. Rinig na rinig ko tuloy ang mabibigat niyang paghinga. Oh, bakit parang takot na takot ka na ngayon, Tatay Ador? Huwag mo kong papatayin, Carol. Parang awa mo na. At ngayon, nagmamakaawa ka sa akin? Bakit? Noong nagmamakaawa ba ako sa'yo? Pinakinggan mo ko? Kasi... Nung nakiusap ako sa'yo na huwag mo na akong paglakuin ng kalamansi dahil nasusunog ang balat ko, nakinig ka ba? Nung sinabi ko sa'yo na pinagsamantalahan ako ng 2 lalaki, naniwala ka ba? Wala kang pinakinggan sa bawat daing ko sa'yo. Kaya bakit kita pakikinggan sa mga daing mo ngayon? Carol, parang awa mo na. Patawarin mo ko. Sa tingin mo, ganun-ganun lang yon? Kung dati siguro, baka pinakinggan pa kita. Pero hindi na ngayon. Hindi na ngayon dahil nababalutan na ang puso ko ng matinding galit. Wag! Wag! Wag, Carol! Tanging pagkamatay mo lang ang tatanggapin ko magiging kabayaran mo upang mawala ang galit na to. Dahil hindi ko tatanggapin ang paghingi mo ng tawad. Masyado ka ng maraming nagawang masama. Hindi lang sa akin, kundi kay nanay. Carol, anak! Alam kong naririnig mo ko, Nay. Kahit hindi kita lingunin, alam kong naririnig mo ko. Kung ayaw mo makita ang gagawin ko kay Ador, pakiusap. Ipikit niyo ang mga mata niyo. Maricel, pakiusap, pigilan mo anak mo. Naririnig mo ba ako? Pigilan mo siya! Hindi! Ano? Hayaan mo talaga ako patayin ng anak mo? Pagbayaran mo ang ginawa mo sa akin at sa anak ko, Ador. Matagal kami nagtiis sa'yo. Hindi na kami magtitiis pa. Maricel, ano ba? Shh! Huwag ka nang marami pang sinasabi, Ador. Tanggapin mo na ang kapalaran mo. Ito na ang katapusan mo! Wag! 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 Sinuntok ko siya sa dibdib. Sa lakas noon ay tumagos ang kamao ko sa kanyang balat at nabutas yun. Umubos siya ng dugo. Winakwak ko ang dibdib niya ng walang kahirap-hirap. Binali ko ang mga buto ng tadyang niya at saka ko hinigit isa-isa ang laman loob niya. Tumatalsik pa sa mukha ko ang mga dugo niya pero hindi ko na yun pinansin pa. Dire-diretso pa rin ako sa ginagawa ko. Wala sana akong balak na huminto pero isang kamay na ang pumigil sa akin. Nang tingnan ko, si Aling Olga ang aking nakita. Carol, tama na yan. Kailangan na nating umalis. Hindi pa ako tapos, Aling Olga. Tama na yan. Napatay mo na ang amain mo at napatay ko na rin ang mga nagroronda. Malaya na tayong makakalayo. Ayan na ang ibang mga tao. Mas marami sila. Mas mahihirapan tayong tumakas kung hindi pa tayo aalis ngayon. Sige ho, pakakawalan ko lang ho si Nanay. Bilisan mo. Nay, anak, kailangan na ho nating umalis. Anak, saan tayo pupunta? Kahit saan ho, basta malayo sa lugar na to, Nay. Kasama ba natin siya? Si Aling Olga, opo. Ikukwento ko po sa inyo kung sino siya kapag nakaalis na tayo dito. Kailangan na po nating magmadali. Tara na, kailangan na nating makaalis. Naririnig ko na sila. Papalapit na sila. Opo, Nay, tara na ho. Umalis na po tayo dito. Sana po sumama kayo sa akin. Anak, kung nasan ka, nandun din ako. Sasama ako sa'yo. Salamat ho, Nay. Tara na ho. Magkakasama naming tatlo na tinahak ang bagong lugar na malayo sa mga taong nakakakilala sa amin ni Aling Olga. Sa isang malayong baryo kami napadpad ni Nanay at Aling Olga. May isa kasing bangkero ang nagmalasakit sa amin na bigyan kami ng libreng sakay ng bangka para makarating sa isla.
doon na namin binalak na magsimula ng bagong buhay. Sigurado ho ba kayo sa gusto niyong mangyari, Nay? Oo, anak. Nakausap ko na rin si Olga tungkol sa bagay na ito. Bakit? Ayaw mo ba na maging kauri ko rin kayo? Hindi naman ho sa ganun, Nay. Nabigla lang ako na gusto niyo rin na maging aswang katulad namin ni Aling Olga. Gusto rin ng nanay mo na maging malakas, Carol. Nakita niya kasi kung paano nabago ng kakayahan mo ang buhay mo ngayon. Pero patay na po si Tatay Ador, Nay. Bakit kailangan niyo pa po na maging malakas? Dahil hindi na uubo sa mga taong masasama sa mundo, Carol. Tama ang nanay mo. Kahit saan lugar tayo pumunta, may makikilala at makikilala tayong masasamang tao. Mas maganda na handa tayo sa lahat ng oras na magagawa nating ipagtanggol ang sarili natin sa kahit na anong sitwasyon. Kung ganun ho, at kung buo na po ang desisyon mo, Nay, sige, susuportahan ko kayo sa gusto nyo. Hayaan nyo, nandito naman po ako sa Aling Olga para gabayan kayo sa pagkapalitan nyo kapag sumapit na ang kabilugan ng buwan. Sige, paghahandaan ko yan, anak. Salamat din sa'yo, Olga, ha? Wala yun. Masaya ako na magkakasama na tayong tatlo. Wala nang mag-iisa sa atin. Katulad ng plano namin, pinaghandaan naming tatlo ang kagustuhan ni Nanay na maging aswang din katulad namin ni Aling Olga. Pareho sa ginawa sa akin ng matanda ang pangyayanggaw niya kay Nanay. Alam ko na hindi magiging madali ang lahat, lalo na sa pinili ni Nanay na pagbabago sa buhay niya. Pero kung yun nga ang gusto niyang mangyari, susuportahan ko siya gaya ng pagsuporta rin sa akin na tanggapin niya ako ng buong buo nung nalaman niyang isa akong aswang. Tama rin naman kasi ang sinabi nila. Kahit saan kami mapadpad na lugar, hindi mawawala ang mga taong masasama. Kaya tama lang na magkaroon kami ng lakas para maipagtanggol ang sarili namin sa oras ng panganib. Mula noon, namuhay kami ng payapa dahil pinili namin ang buhay na tahimik. Hindi kami nananakit ng mga tao hanggat hindi kami sinasaktan. Dahil sa sipag at tiyaga namin sa buhay, nakapagparami kami ng alagang hayop. Ginawa namin itong negosyo at pagkain na rin sa tuwing natatakam kami sa pagkain para lang sa kagaya naming aswang.